Psycho 5 na automatic. Legit ito guys na Psycho 5 7S26. At ang issue nga nito guys ay tagilid na yung kanyang dial o hindi na nakatama yung kanyang dial kasi guys putol yung kanyang poste o yung dalawang poste dun sa dial nitong Psycho 5 kaya umiikot na yung mismong muka o yung mismong dial. At yan nga guys, kung napapanood mo ang bidyong ito, huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pakihit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga videos ko na katulad nito. And guys, yun, tinatanggal ko na itong muka. At kung makikita ninyo guys, andito yung poste, tinatanggal ko na rin. Nakakabit yan guys, poste ng dial, syempre sa dial, pero naputol na kaya umiikot na yung muka sa loob o tumatagilid na yung muka, hindi na nakatama dun sa hindi mo na makita yung oras kasi guys gumalaw na o nawala na sa posisyon yung muka. Ang ginagawa nga guys dito, ayan, B7000. Mas maganda guys ito kaysa sa epoxy. Kasi guys ito, hindi ito basta natitikal. Flexible ito guys, itong B7000. At then guys, idinikit ko na yung dial nitong 7S26 na Psycho 5. Sigurado guys pag natuyo ito, hindi na ito matatanggal. Yan guys ang ginagamit ko, B7000 para flexible at hindi siya tuklapin o nasisira agad, hindi tulad ng epoxy. And guys, kung makikita ninyo sa video, yung kanyang dial o yung kanyang muka o yung muka nitong Psycho 5 is nakatama na yung petsa o nakikita mo na ng malinaw yung petsa nitong Psycho 5. Nakatama na siya guys, naka-align na yung kanyang muka. Yun guys, itama na natin sa petsa at araw itong relo. Yun guys, naka-align at pantay na pantay yung kanyang petsa. Yun guys, isalpak na natin ito sa kaha. Yun guys, balik na sa normal itong Psycho 5 at nasa posisyon na yung kanyang muka. Makikita na ulit nung may-ari yung oras dito sa relo na nasira yung poste ng dial. At yan nga guys, salamat sa panonood at sana nag-subscribe ka sa aking channel. And guys, ayos na yung Psycho 5.